Ito po Ma'am Reza Lapinig. Ma'am Reza Lapinig, ito po yung order niyo pong sewing machine natin. Ito po yung mga pa-freebies ng ating sewing machine po ma'am. May isang power cord at may mga sinulid, needle, panukat, bobbing. Ayan, so kompleto po siya ma'am. Okay, at meron po siyang transformer na free. Okay. So unang gagawin natin, ito pong transformer natin ang isasaksak natin sa 220. Tapos ito pong wire natin dito po natin Ma'am Risa isasaksak. Okay? So isasaksak ko po ito sa outlet ma'am para makita niyo po kung paano. So ayan po siya ma'am. Okay? Ayan. Then ayan po siya ma'am. Then isasaksak natin yung wire natin dito sa ating sewing machine. So ayan. So nagkaroon po siya ma'am ng power po ma'am. Meron po switch dito, on and on, on and off. Ayan. So okay. So ayan po siya ma'am. Tatandaan nyo po, bawal po siya ma'am isaksak ng direkta. Kailangan po natin gamitin yung libre po niyang transformer. At meron po tayong lagayan ng sinulid sa likod. Ito po siya ma'am. Ayan. Yan po natin ilalagay yung mismong sinulid natin ma'am. Okay. So tatanggalin ko muna yung sinulid at yung tela para makita niyo po siya ma'am. Okay. So ayan. So maglalagay po ako ng sinulid dito muna sa itaas bago sa ilalim. Ayan. Ma'am Risa, ito po yung sinulid natin Ma'am Risa. Tapos ilalagay po natin dito sa likod. Ayan. Okay. Tapos ilalagay natin yung stopper natin ma'am. Ayan. Pag nailagay natin yan, so kukunin natin yung sinulid natin at susundan natin yung mga arrow na makikita natin dito ma'am. So ito po siya Ma'am Risa. Ayan, ito tension po ito ma'am. Ayan. So maglalagay po ako ng sinulid sa likod. Ayan. Okay, step 1. Tapos dire-diretso po siya ma'am doon sa karayom. Susundan natin yung mga number na arrow para makabisado natin Ma'am Risa. So Ma'am Risa, ayan na po siya ma'am. Okay. So pataas na po siya. Ayan. Kailangan natin yung pressure foot natin nakataas po siya ma'am. Then ayun po yung bakal na maliit po doon, sasabit natin siya. Doon makikita mo yung number 4 kung ano po yung procedure niya. Then number 5 dyan na po siya. At ipapasok natin sa butas ng karayom, procedure straight papunta sa likod po ma'am. Baba ko lang po muna yan ma'am para makita niyo po siya ma'am. Okay. So ayan, ipapasok ko po ng ganyan po ma'am. Tapos kukunin natin sa likod po siya ma'am. So ayan po siya ma'am, na ipasok natin dyan sa butas ng karayom, nakataas yung pressure foot. Then iangat natin ito ma'am. Ayan. Tapos ito po ma'am yung ating bobbing winder at may mga freebies po tayo di ma'am. Pag tayo naman po ay magre-refill, so makikita nyo po siya ma'am. Mayroon po tayong maliit na hook dito ma'am. Nandito siya. Ayan. So diyan po natin siya ilalagay. Tapos itutulak natin dito. Pag nailagay natin itong bobbing natin ma'am, kunin ko lang muna siya ma'am. Eto. Pag nailagay natin dyan, tutulak natin dito ma'am. Ayan. Tapos pipindutin natin ito. So magpupundo na po tayo ng sinulid. Kailangan itatali natin yung sinulid natin doon ma'am. So tatanggalin ko po siya ma'am. Ayan. Okay, so ilalagay ko po siya ma'am para makita niyo yung tamang procedure ng paglalagay ng sinulid sa bobbing. Ayan po siya ma'am. Tapos may maliit na biyak po dito, isasabit natin papunta sa kaliwa. Okay. So hawakan natin ito mamaya, then ikutin natin ito ma'am. Ayan, ikutin natin yan para bumaong po siya at para makain niya po yung sinulid sa ilalim. So ayun po silang dalawa, nagsama sila. Hihilain ko. Ayan. Pag nakita kong lumabas dito, kukunin natin silang dalawa. Ayan. Pag nakuha natin silang dalawa, ipapasok natin sa loob. Ayan. So titingnan nyo po, dapat maganda po yung pagpasok at mahaba po yung sinulid natin ma'am sa likod ah. Ayan. Para hindi po siya natatanggal pag itinatahi natin siya. So ayan. So unang gagawin natin ma'am Risa, mag-ano po tayo, magsasample po tayo ng tela. So unang sasampulan natin yung tatlong klaseng straight line. May number 1, number 2 at number 3. Number 1 para po yan sa mga maninipis na tela. So may speed control po tayo dito. Ayan. Okay. Then reverse, ito naman. Ayan. So dito naman po tayo sa pangmaong na number 2. So malalayo po yung agwat niya ma'am. Ayan. Okay. So ayan po siya. Ayan. Tapos isunod natin siya sa
mga sigsag na gusto natin. Kung gusto natin sigsag na ibang klase, sigsag na ito medyo masikip po siya. So kailangan natin babaan na ng bar 4 para hindi po magkukulubot at hindi po magtutuhog yung tahi natin, ma'am. Ayan, so makikita nyo po siya, ma'am. Napakaganda kasi na-adjust ko po siya sa number 4. So napakalupit ang tahi po ng ating sewing machine po, ma'am. Okay, so dito naman po tayo sa zigzagger. So ayan, may pang-aging po tayo na number 5. Ayan, yung para sa mga laylayan ng tela, mga dugtungan ng tela. So ito po yung gagamitin natin. Sa zigzag naman po, ma'am, eto meron po tayong number 7 pang manipis na zigzag. Okay, so meron po tayong zigzag na pang makapal. Number 8. Meron po tayong button holder. Ayan, pang garterize 9 at saka 10. Ayan po siya, ma'am. So pag gusto po natin siya mag button holder, ma'am, so pupunta po tayo sa procedure na AC. Yan po yung lock niya. Then pupunta naman po tayo sa letter D. Ayan, so abante po siya, ma'am. Then pagkatapos naman po niyan, babalik tayo sa letter AC para mabuo po natin yung mismong natin, ma'am. Ayan. So letter B, patras po siya. Aalalayan lang natin, wag natin papabayaan. Ang alalay medyo hihilain natin. Ayan, so ito po siya, ma'am. Ayan, so napakaganda po ng stitches ng ating sewing machine. At kung meron po kayong mga katanungan, ma'am, wag nyo po kalimutan mag-message dito sa ating account. Ayan po siya, ma'am. Pinaka-permero po dito sa Mato Sewing Machine Vlog para mabigyan ka namin ng mga video tutorial about dito sa sewing machine natin, ma'am. So maraming salamat kay Ma'am Reza Lapinig sa pag-abel sa ating sewing machine dito po sa Mato Sewing Machine TikTok shop natin. So thank you so much. God bless and more power po, Ma'am Reza.